Muling binanata ng China ang Japan na para bang takot na takot sila. Nabigla kasi ang China dito. Si Prime Minister Takaichi pinapatawag si Pangulong Marcos Jr. Ito na ba yung weapon transfer? Magbibigay ang Japan ng armas sa Pilipinas. Kaya ang China galit na naman. Ang good news pa, isang napakalaking kumpanya ng semiconductor at AI tech ang itatayo sa Pilipinas. Yan ang Pax Silica. Kaso, tinutulan niyan ng ilang mga pro-Chinese. Magiging target daw ang Pilipinas sa giyera pag nagtayo ng semiconductor company sa ating bansa. Prangkahang sinagot yan ni Sek Gibo. Ito mga pro-China, mga praning. Ay, magagalit daw si Xi Jinping. Ay, gigirahin ng Pilipinas, kawawa Pilipino. Bakit yung Taiwan na global manufacturing ng semiconductor ginera ba? Yung India hindi din naman, di ba? Pagigiit pa ni Secretary Gibo, makatutulong ang AI technology at semiconductor sa ekonomiya ng Pilipinas hindi sa gerang sinasabi ng mga pro-China. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. It is a manufacturing and high technology endeavor. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito. Paraning na parining ang China sa Japan. Sinisiraan pa ng Chinese reporter ang Japan sa buong media. Japan is showing its true colors again. And let's be clear, from the very start, they are signals of a leadership reviving militarism, slowly but surely. Behind the polite bows and the courteous smiles lies a deep-seated institutional contempt for China within parts of the Japanese political establishment. The victims are told to forget, the aggressor plays the victim. This is obscene. Pero bakit kaya ganun ba talaga kalakas ang weapon system ng mga Hapon? Ganun ba talaga kabagsik ang Japan? Kaya tutulang China ang ipadala sa Pilipinas sa mga armas nito. O baka dahil hindi na masakop ng China ang West Philippine Sea. Si Pangulong Marcos kasi pinapatawag sa Japan. Malaki ang posibilidad na pumirma si PBBM ng kasunduan sa Maritime Security at Enhanced Defense Agreement. Parang Mutual Defense Treaty. Na pag inatake o ginera tayo ng ibang bansa, tutulong ang Japan. 军国主义乘势为患是不争的事实，构成现实的威胁。历史上，日本军国主义就是通过制造外部威胁、煽动民族主义、绑架国家机器。日本右翼势力不但没有深刻反省侵略历史，反而不断推动安保政策朝着进攻性、扩张性的方向转变。 妄图通过重整军工复合体，加速日本再军事化。 Mga pro-China sasabihin nila ayaw nila ng gulo. Mismong China nga na pinapanigan nila ang agresibo. Tayo lang nagpapalakas tutulad pa ng China. Kayo, anong komento nyo dito?